By the power vested in me as the presiding officer of this special session, I call this session to order. Let us all stand for an opening prayer to be led by Honorable Valeriano and remain standing for the singing of the Philippine National Anthem. For the Panginoon, salamat nagkatiripon ang samuya po tabing collegial body, mga bisita. Sinabi mo kagurangnan, magkasaro, magkadua. Yaong kasamo sa sentro, gabayan mo kami. Sa samo tabi, sinumpaan na obligasyon sa komunidad, sa banwaan, sa bulan. Kagurangnan, da kayo makagwanta kan sa mong gigibuhon, kunda po tabi ang kabay, kan sa imong anak na si Kristo. Hanggang na matapos, ang samuya po tabing sesyon, gabayan mo labang sa mo sa magayon na mga pag-iisip para sa ikakabuti, kakaunlad kan samuya po tabing banwaan sa bulan. Kagurangnan, hinahagad miyan sa imo, sa ngalan ng Ama, Diyos Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Mr. Secretary, please call the roll. Then special session April 7, 2026. Honorable Cheska Maybe Robles. Present. Honorable Danny Corsiga. Honorable Guillermo de Castro Jr. Present. Honorable Renz Alerguelas. Honorable John Rainier Gordola. Present po. Honorable Geoffrey Azor. Present. Honorable Vincent Howe. Present. Honorable Junita Guelas. Honorable Recto Valeriano. Always present. Honorable Rodel Hililio. Honorable Jerry Ann Gordola. Madam Chair, I attest to the existence of quorum in our special session. The chair declares quorum. Let's proceed to the reading in consideration of the minutes of the previous session. Minutes of the 38th regular session of the 20th Sangguniang Bayan of Bulan Province of Sorsogon, held on the 6th Madam day Chair. of April. Madam Chair, Honorable Howe. I move for the suspend the reading of the previous minutes. Second. The reading of the minutes is dispensed and will be read during our regular session on Monday. Let's proceed to our agenda. Madam Chair, our agenda for this special session, we have the proposed appropriation ordinance number 1-2026, supplemental budget number 001-2026, section 321 use of savings through supplemental budget for various programs from various offices amounting 8,958,122 pesos and 83 centavos. Madam Chair, Honorable Valeriano. last session, i-separate man lang po nato na allocated fund na i-ano nato is Ansapil Super Health po tabi ha.
with the amounting of 800,000. Now, Madam Chair, kung masiparit po tabi ini, diin tayo ini ibibutang. Maapon ihapot ta sa resource persons na po niyan. Madam Chair, Honorable Howe. I move for the suspension of the House. Second the motion. House rule suspended. Sorry. Na po niyan. San Lunes po, kuta, nagahayo kami kan budget kay i-approve na po dapat yadto na supplemental budget pero hindi take into consideration yadto na amount na 800,000. Kaya naghapot kami, nag-inquire kami sa budget officer ta kung pwede ito na partial approval ko ta. So pwede tayo mabati po baka may simbag na tabi si budget officer. Nan kundiri po, mahapot kami sa local chief executive or through admin, kundi na lang po ibubutang yadto na 800,000. Yan po si... Dala lang. Ay, pwede din na lang. Good afternoon po, Madam Chair, and to the rest of the honorable members of the Sangguniang Bayan. Sa kaurupod ta interior din, Diyos maray na hapon. Although, Madam Chair, may in-prepare po ako na notes regarding sa question or query po sa Monday. And una po, base po baga sa 7160 Local Government Code, saro sa mga powers ng Sangguniang Bayan is to review, amend, and approve the municipal budget, including the supplemental budget. So, nanon sabi, what the Sangguniang Bayan can do? When a supplemental budget is submitted, the council may, number 1, approve the entire supplemental budget. And number 2, partially approve it. In other words, approve some items and disapprove others. And approve it with conditions. So, sa madaling salita po, Madam Chair, ang Sangguniang Bayan may poder mag-approve or mag-partially approve sa saro na request sa saro na Chief Executive for a supplemental budget or even an annual budget. Yun lang po, may mga limitasyon man siyempre ang poder sa Sangguniang Bayan. Una po, siyempre ang pagdagdag san sinubmit san saro na Chief Executive, diri po kamo pwede magdagdag, di ba? Aramtaman yun ha. Pwede kita kamo mag-slash or magbawas or mag-amend san submitted request of the local Chief Executive. Madam Chair. Madam Chair. Honorable Guelas. Opo, thank you. Very clear man po sa kay budget officer na pwede pa lang kita mag partially approve. So naano po ano sa executive about dito sa 800. yadi po si admin. Madam Chair, Honorable De Castro. before po si admin, iklaro ko lang po tabi na nasalang po yun sa tuna committee of the whole para maging aware si admin sa budget office na yadi na mga presente po niyan. During that time, nag-try ko kita maghuron sin baka may sin certain item na pwede mo ipaubaya na mag-focus or concentrate kita sini na crisis na nangyari. Na sa tunin suggest nato is magkamen ko sin subsidy or ayuda sa mga affected sa fuel crisis. Kay kung isipon baga nato, ang mga infrastructure niyan, and 400,000, sabi nyo example at 800,000 infrastructure na binudget ng plinano nato before February 28, diri na 800,000 so na mapapahimo dahil sa pagtaasan mga presyo. Kumbaga, for example, prior February 28 sa nagkandakso na MDC,
Ang kabilya sa to pwede 190, ang semento sa to pwede 220, 230, ang crudo sa to barato pa, ang baybay barato pa. So niyan, kung i-insist na to sa infrastructure gihapon, ang 800,000, kung sa to kaya ngayaan irog sininiyan, baka diri na dahil sa pagtaas ang cost. So kaya dito kami ko ta naghuron na kung pwede, ang iba na mga diri man immediate, i-realign na to or i-reprogram na to na parang ayuda na lang sa sa mga affected sa fuel prices. So, pero ang sabi sa to, may assurance man sa to ang representative sa executive na may enough man daw na fund na ang plano nga ni is paghatag sa fuel na ayuda sa province, may on counterpart ang LGU sa paagisin rice or bugas. So, nag-assure sa mo na irugson, so okay man. So, wala naging problema. Niyan na lang, nangyari sa to na nag-distribute na sa tricycle, parang wala bugas. Wala counterpart an sa LGU. So, nag-try gihapon kami, nakisirap during the next MDC, ma-raise yun na baka may unsin item doon sa 8.9 million na pwede, sir, diri mo na, ipasiparan ta mo na, i-set aside mo na, i-prioritize tayo na na-encounter nato na problema sa pag-increase nga po sa mga fuels. Niyan, may mood na to, grabe ang tricycle sa luwas. Naglalaom, nag-aasa sa ihatag sa DSWD. But anyway, nagkamayon naman kami sin parang nareparo na mo na ito na 800,000 sa Super Health Center. Na maski pa paano, aware man kita intiro na may umpasin problema or may umpasin diri na resolve na issue with regard sa ownership sa property. So doon naging ako makasabi ako mismo, doon ako naging hesitant. Kay by law, diri pwede mag-allocate sin funds sa saro na property or na kung ano man na bagay na diri owned sa LGU or sa government. Maski nga ni baga sa mga sarakyan ha, diri kita pwede magkarga gasolina sa saro na private vehicle. What more pa sa saro na private property na diri pa na-establish an ownership sin mayad. So, kaya nagsabi kami sa to na kung pwede, i-set aside na lang muna ng 800,000. Nag-suggest nga niya ako during some session na kung mapapwede, i-deduct ang 800,000 sa 8.9 million kay abo man namo na maapektuhan ang mga plano ni Mayor na binutang na dito sa 8.9. Lalong-lalo na sa educational assistance, sa medical assistance. So, kaya po, Attorney Admin, nakaabot kita sa irog sini na sitwasyon. So, na kung diri ngaya magpwede ato na i-deduct bawasan nato sin 8.1 kung baka may unsar na suggestion namo kung pwede hanapan na sin iba na program an 800,000 na para mapalaksi kung pwede mapalaksi kung allowed magpili sa mga na-submit na AIP total an AIP approved na sa MDC kaya aram tama baga an AIP nagpaplano kita na wala man sin available pa na mga funds. So niyan, baga nagkamayin kita extra fund na 800,000, baka may on dito simpedi, maon na lang an paggamitan. Pero puro yun, prerogative tabi gyapon san executive. Kaya dire kami sa to nagdiretso san Monday. Kaya iadik kita niyan po, para magkonsulta gyapon ang ipaabot sa executive, ang naging concern tabi sa Sangguniang Bayan. So, malang tabi, Madam Chair, gusto ko i-share na kalinawan. Yes, Attorney. Ay, good afternoon po, Your Honors. Inapod ko po si Dr. Cates ng si Ma'am Helen kasi isa ra po ang main concern sa dina sa Super Health. So, makuha man niyo kung ano ang side nara regarding sa dina 800,000 kay inallocate po ini para sa rehabilitation sa mga raot na pinto dingding pa baya, Ma'am Helen? Tabi? Oh. So nasa I took it as an initiative na mabati man yung side nila. Pero simbagong ko po ito na regarding sa ownership, sa ownership po may issue ang lupa, ang building po sa diri po sa LGU. Ang ipapaayos na po ang building. Tapos 800 ini po na project na rehabilitation or nasa APP na po Ma'am Dang? Tabi. AIP. AIP na po ini. Oo. Ipapasulod mo pa man lang. Oo. So,
Inayo ko lang po dito an opportunity na mabati si Dr. Cates ng si Ma'am Helen tungkol sa Super Health. Pero po, nagtawag pa lang po sa ako si Mayor niyan. Kung ano po ang desisyon sa Sangguniang Bayan, wala man daw po siya problema kasi nga ni po, inina 800,000, bagan may impapa-defer mo na niya kay bagan may maabot na project kita hali sa nakaipuan ta ma-fund sa RHU. oo, sa province po. RHU. Imo. Mga Di ko, counterpart ano, po. Di ko pa alam kung ano talaga ang agenda tayo mamaya na 5 p.m. Baka kaupod na po ini na 800,000 dahil parang ayuda. Regarding man po sa bugas, mayon na po kita nag-abot na 5 million na LGSF. Dito po kukuhauntaan bugas na sa ayuda. Daghan lang po ang requirements, inaayos mi na po para partially maka-distribute na po kita sa to. LGSF po. LGSF po. National Government. 5 million po ang nagbaba sa ato. Dili LGU fund. Ano na siya? LGU fund na kasi nasa general fund na siya. Pero Mao, downloaded. Ita-transfer ta po siya sa trust fund tab. Pero I mean, diri hali sa LGU sa NTA nato and sa Diri po. Kumbaga, binaba po sa ato. binaba sa ato. Oo. National. Amaw po yun ng 5,000 na ihatag sa mga Diri po. Diri, Ay, ang separate pa? 5,000 po. Hali po yan to kay Kong. Tabi. Okay. Opo. Sa Yan. DSWD po. Ini po, ma-identify pa po sa mga recipient po sa ang MSWDO. Admin, hello po, good afternoon. Apa. Yung po na 5 million nali sa LGSF, ano po siya? Aid, ano ba sila? Specific and purpose. Financial Bugas po assistance. talaga yun. Bugas. Diri siya pwede sa iba na ano. Okay. As in, bugas talaga siya. Mm. So, mga po yun ang maging, counterpart nato sa bugas. Sa niyan. Mm. Ito po pala na nabanggit po ni Ma'am Dang na ito po na 800,000 hindi pa po kaupod sa AIP. Isusupplement pa lang. Mas-supplemental pa lang sa. So, nauna naka-supplemental raw ko sa AIP. Madam Chair. So, attorney, ito po na 800,000. Kay para i-approve na po namo the rest, may napili na po kaya si Mayor kung diin na lang ito ibutang. Kay para Actually, po, ibutang original plan, if diri po siya ma-approve as as is. sa Super Health, ang is educational. Opo. Sana. So, niyan. Pina-defer po ni Mayor kasi So, meaning he is good for partial approval. yung Pero, ano po muna, ibilin sa- lang po muna ito na 800. On my side po, gusto ko man po mabati niyo ang side ni Doktora regarding sa Super Health. Kaya para man po malinawan ka mo regarding sa sitwasyon sa Super Health na to. Okay. Kung pwede tabi, maatagan siya dyan sa... Hello. Good afternoon po sa Intiro. Aram man po siguro nato na duwa lang po kami na doktor. Ano po? Niyan. Sa niyan. Duwa lang kami na nagsiserve sa 108,000 population. Ang Super Health Center, hinatag po yun hali sa Pundosan, Department of Health. And then, sa February, may nagkanhi po na engineer from the regional office of the Department of Health. Inuusisan niya kung operational ang Super Health Center kasi kaipuhan din po ni regional office mag-report sa national. So, kami ni Mayor nagsabi na maupo operational kasi ang ato po cold chain nasaro sa pinakamagayon na inuorgulyosan interlocal health zone yaadi sa bulan yun sa Super Health Center nato. So orgulyosan ato munisipyo yun na yun siya nakabutang. Pero unfortunately, ang sabi po ni engineer, iba ang definition sa operational sa Super Health. Sabi ko, nano po ang operational na insasabi po sa Department of Health Regional. Pag Super Health Center operational, dapat po, doktora, may undoon sin existing na ongoing na patient, doctor,
na transaction. So meaning, dapat may outpatient kita every day. And si Dr. Vanessa Labilias po, na DTTB nato na assign sa bulan, ang dapat na nasa Super Health. Pero sa dahilan na may mga kakulangan pa, na maungani po yun an mauot ko ta na kwarta na 800 kung maka dagdag sa mga pangangaipo in terms of mga ayuson doon, like ang mga kaipuhan na furnitures and air conditioning. Tapos yan to nga ni po na pathway, kasi diri man po kita maruruyag na ang mga pasyente, lalo na kung mauran, ang pathway going to Super Health, pangit. So, may initial na po na hinimo, diri ko po aram kung din halian pondo, but then, kaipuhan pa din po yata, dagdag pa na paghinguha, para maging mayadman po ang agihan sa ato mga pasyente going to Super Health, kung magiging operation na siya dito sa definition na insasabi sa engineer. Mayon pa po sinsaro kita na hihimo niyan, kasi po ang ato po laboratory, although mayon kita sin blood chemistry, si blood chemistry dapat ililipat din nato sa Super Health Center. Kaipuhan po nato sin license to operate, kasi niyan ang ato po laboratory na blood chem, ang kaniya po result pwede po siya mailuwas, pero ang consumption, ang reading, dapat within the RHU lang. So, example, kung may relative kita na gusto nato ipa-blood chem, ma-follow up siya sa cardiologist niya sa Sorsogon, diri pwede gamiton ang blood chem results sa ato laboratory blood chem niyan, kasi wala po kita sin license to operate. So now, mayon po kita sin plano na magpa-license to operate, tapos ang in-submit na po ni Ma'am Bing, ang ato po medtech, ang address na po Super Health Center. Kasi maganda din naman po talaga ang itsura sa ato laboratory na nakabutang na dito na plano. Unfortunately po, diri madaralagan po ang ato mga laboratory equipments na yada na po sa RHU sa likod sa laboratory na area ni Ma'am Bing, because wala pa po san kaipuhan po na kuryente. Di ba, Ma'am Helen? So, part siguro po so na 800, yadto na pagtindog san butangan san transformer and untransformer para magdiretso na po. Kasi iba pa din po yadto. So, mao po yun ang mga pangangaipo sa Super Health na sana po danunan kami kung paano mo siya hihimuon, kasi una diri man po magiging secured ang Super Health kung raot na po ang mga pinto, kasi diri man po yadto na foresee na mayon palan siya sin anay. So may mga anay po ang mga pintuan, nakaipuhan palitan. Opo. Madam Saro po siya. Ay, Honorable Madam House. Chair. And Ang everyone. Super Health siguro, wala pa man sa 3 years ha. Halos 2 years pa man lang anda yun para nag-operate pa lang yun, mga wala pa 1 year. Pero ang pondo so na Super Health, saan kinonstruct yun? Nasa 15 and Sorry po ako idea. Alam ko 5 lang. 5M. Counselor. Mga 5M ba yun, Ma'am Dang? Wala ka mo ano son sa ano? Madam Chair. Honorable Legas. Irong naman po sini. Based bagatabi sa RA 12009, may warranty baga intiro na Warranty. infrastructure projects and government. So, nakabutangan na din, unusual, pero depende man gihapon sa contract na binutang nato with the contractor. Pag mga fixed structures, up to 15 years. Pag fixed, pag semi-fixed, semi-permanent, at 5 years, then others is 2 years. So, kung madudumduman nato sa nagkaribok baga sa flood control, hinimo baga sa DPWH ni Secretary Vincent
dinimanda niya yung tiro ng mga kontraktor. Na yung tiro ka mo may 15 years warranty. So, i-construct na, i-repair niyo yung tiro. Ano yun eh. So, na-find out dito na, one time, hinapot siya, sino nga magbagastos nito mga repairs? Kasi yung iba nga 1 year pa lang, route na nga yan, seawall, ng tinampo. Sinabi niya na may kita sa RA 9184 at that time, or 12009 niyan, na may warranty 15 years. So, pwede ba nato suratan ang contractor? O na yun yung, kay, di man sa pag witness ako mismo tabi, sa blessing pa lang zone, grabe ng crack. Ikaw ko JR, nag-istoryahan kita, pagkatuta. Diri patabi nagagamit, may crack na. Diri liot kay hairline na crack. Daralabao. Sa mga diri mao. So, tapos magastos kita. Madam Chair, if I may. Thank you, Madam Chair. Sugpunan ko lang po. Sabi ni Councilor Dondon, since nasabi na ni Councilor Don. Saro tabi ako sa pinakauna na nakasulod sa Super Health Center sa to sa natapos po yun. Kay yada kami doon pinasort. Doon pinasort ang school supplies. Doon ko po na-experience na grabe kaawat ang sorting namo kasi cramp po ang yada intiro na school supplies plus madagdag kami tao para mag-sort. So, daawat kami sa dito ko po napansin na grabe po ang problema sa Super Health Center. Saro po ako dito sa nakatimala tabi isang problema. Batog sa natindog po yun. Kaya nga isa to, nag-wonder ako kung pera tabi ang budget sa na Super Health Center and kung sino tabi ang kontraktor. Kasi, pirang taon na po ba ya, admin, ang Super Health Center? Nakatindog? Tulo? 2 years. 3 years? Almost 3 years po. Tama? So, yada. So, since bagong building, grabe na po ang crack. Tama itong sinabi ni Councilor Dondon na diri lang talaga hairline na crack, kundi haralabaon talaga na na pagsulod ko nga ni otro, nawara na. Okay, so nasolusyonan, maski papano. So, ang hapot ko tabi, sino tabi ang kontraktor sa da? Okay. So, diri taaram po. So, maybe, siguro ang since may man po mandato sa batas na sinabi ni Councilor Dondon na may liability, tabi, or may responsibility pa tabi ang saro na kontraktor sa tindog niya, o kinontrata niya na building sa gobyerno. Maybe dito na lang po kita, mao. Kasi, maski ako, kung ako nagpatindog simbalay, susukotong ko tabihan. Kay, yada na kinastusan mo na Diba po? Dapat may ka man dapat. Kumbaga, ROI mo, masunod man. Tama po. So, mawalan tayo, Madam Chair. Thank you. Sa pag-approve po sa, anhapot ko po kan budget, sa pag-approve po sa partial approval, po, ibig sabihin, ang total amount kami at po ang maliwat or panibago na naman po yun. Kaya para ma-approve na po namo. Kaya ito po na 800, na lang po ni Mayor, another supplemental budget na Okay lang po. Once na kung din po talaga pakadto yan to. Okay. So, by practical example po, halimbawa ang executive nag-submit sa 8.9 million yato na request ni Mayor. Tapos, i-defer po niyo i-diri niyo isasabay ang 800,000. So, magluluwas po, Madam Chair, sa magiging appropriation ordinance niyo na ihimuon, is yato na 8 na less na po ang 800,000. Yun lang po, siyempre, para malinaw, mabutan kita san reason regarding the 800,000 ang diri niyo na ako. Bali, ang magiging title na po, use of savings through supplemental budget, blah, 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 amounting to 8.1. Opo. So, wala na po ito na 800. Di Mao na, po. kay puhan pa gihapon ibutang sa whereas?
Kasi po ano po baga ang sinabit ni Mayor is although dili pa man siya kay kamo mo authorized, di ba? Pero ang sinabit si Mayor is originally 8.9. So dahil sa ano po niyo sa naging desisyon na ihahali yun ng 800, so ang magiging ano po, ang magiging amount na sa appropriation ordinance niyo is an 8.1 million na. Po. Okay. Then ang 800,000 po, savings gahapon. opo, kasi ano man siya yun na diri man siya nagasto. So, kung halimbawa, manggagastos ng gihapon sa igagamiton sa Chief Executive as a supplemental budget, mapacertify naman gihapon kita sa concerned department. Pares ni Madam kung kaipuanan, kasi sa ano yato, sa ano po yato 7K program. So, although si Mayor man po gyapon ma-certify being the local chief executive para magamit uli ang 800,000 kundi naman na project or activity. Okay. Madam Chair. Okay. Madam Chair. So, Ma'am Dang, inin na 800,000. Wala pa man yun sa AIP, ha? Good afternoon, Tabi sa Entero. Ang sa MD Cerezo po kaya supplemental AIP po ito na kota na ipapa-approve sa SB. Regardless sa ano ni Manong Dines, ni Sir Dines na ito lang na 8.1 ang sa upper ordinance. Pero po, didi sa MD Cerezo, additional inclusion lang po siya sa AIP for 2026. So, no lang po yun na-approve? Wala pa po. Sa February 19. Yun. Apo. February 19 po ini. Okay. Okay na po ini. Ito na inclusion. Yes po, na inclusion. Opo. Okay, si Manong sa Madam upper Chair. ordinance lang. May lang tabi ako inquiry. The manifestation of Municipal Councilor Dondon de Castro. Diba, Ma'am Dang, before i-turn over taan projects, may ba kitasin grupo na pwede mag-ocular inspection? Project Monitoring Council. May ocular inspection ba ganyan? May mga findings kita na kung ano na obserbaran sa may nakaupod na konsyal, dito ta maimod ang findings ini. Then after that, may findings through the manifestation of Municipal Councilor, nakaputang dapat yun sa report bago i-turn over. Ano po ang project monitoring sa LGU lang po. Tapos ang pag-province ang nagpapatrabaho po, tapos may contractor sira. Si Provincial Project Monitoring Committee din po ang kapag ko, Ma'am Dang, ang sa Super Health through po. the findings, mayon kita sin report, di ba? Sige ko man baga no pod sin mga projects na sugad sini ang nangyayari sa ano nato dahil tax yun sa tao eh. An sa Super Health po, sino po ang project monitoring I-check ko committee? po kung sino tabi ang Sino po ang nagpatrabaho? Ang LGU po, di ba? Ang LGU ang nagpatrabaho. So, LGU downloaded. Diri ko po aram ang kontraktor kasi i-check ta ko. I-check ko po kung sino tabi ang contractor sa Super Health Center. Assignment ko po yun yan. Pero po, ini po na Super Health Center, na turnover na po sa ato. Dra, mao baga. Narinig Di ba? ang Naka-blessing na nga ni payment. kita. Diri ko. Ito kami, Madam. Mao, pag-blessing. Sa hinatagang susi. Okay. I-check na po kung sino ang contractor. Diri ko po masasabi. Mao nga ni po. Kaso ang problema nga ni po, Madam. And then, Madam Chair, for the reiteration, guro ko, sige taman na irestoryahan, kung diin. Ang naput ko kangina, kung diin mapakadto, ini na 800 ba na Apo. thousands. Ma-identify daw po si Mayor, according to Attorney Magdamit, kasi may initial meeting din po an province kanina na aga together with all the mayors na may program po na ibabaan probinsya. Tapos sabi ni Attorney Magdamit, base dito mapakadto po yun na 800. Yes, on the first place, Madam Chair, akala ko yato na pag-approve ta sa to na 8 billion plus. Tapos na. Pero may pa pala sin panibago kita na
issues. Di pa man po nato ito in-approve, konsehal. Nag-defer po baga kita kay naghapot po kita sa budget office kung okay lang ba na may partial approval. Kaya po nag-special session po kita niyan. Opo. Pero sa committee level, approve naman po. So Opo. po, sa committee level Mm-mm. for the adaptation and approval. So, mamalang po tabi Madam Chair, napot ko kung di inta ibubutang ini kung in case may separation na sa budget. Mamalang ang gusto ko maramang. Siguro. Mahulot na lang po kita gihapon sa request sa mayor. Apo. With due respect kang Council Recto, since ano po, ang proposal is naghali sa local chief executive, so ang chief executive man po gyapon ma-identify sa to na 800,000 kung di na PPA si ibubutang. Yes, Mm-mm. opo. Mamalang po tabi Apo. Madam Chair. Okay. So, okay na po? Okay na po kita? Para, i-approve ta na po, yan to. So, sa title na lang po kayo mabago. Madam Chair, tabi. Yes, tabi. Sorry, tabi. Aprubahan ta po, ay ito na po na 8.1. Yes. Tama po. Apo. Thank you. Tapos, mahulat na lang kita sa another supplemental. Depende po sa meeting doon. Pero dito, pangangaipusan, super health, kaipuhan man po talaga yun. Pero, yes, tabi Madam ko Chair. doon. Sino muna? Actually, gusto ka ni Hapoton na nanong pwede ta ma-resolve soon. I mean, allowed man talaga na ang building owned sa government. Pero sa irugso na cases is may unsing contract with the landowner. May mga lease ba ganin himo? Kunwari, nag-lease kita na magtindog kita building. So, separated an ownership. Iban may tagsa diri sa building, iban may tagsa diri sa ingod. So, ang point kanina ni Attorney Magdamit, ang gagastusan ta ang building, di man ang ingod, di ba? Pag ganito So, which is kung isipan nga, sayang man talaga na so na building kung di ta mapakinabangan sa mention mo ni Dr. Actually Raquel. po, with due respect, Cons, wala pa man po talagang napapatunayan dun sa ownership. Kasi ang claim ta is sa ato yun. So, May nagki-claim lang na iba. mga Tapos, after po sa na decision sa court, if mag-abot man, mapasurvey po. mga po yun, And after po ng survey, saka ta po maraman kung talagang kita doon. So, sa niyan po, wala siya survey. So, ang stand po ng LGU, own siya ng LGU. Mao po, pero simplihon na proof of ownership, pay mo ng titulo. Oh. May titulo po ang LGU. At sa ato. So, sa Super Health, may Oh, titulo. yun ang claim lang po is portion, mga 200 square meter lang po. Diri man po the whole. San ito na claimant po, anduwa na claimant. San Super Health. Po sa Super Health. So, Madam Chair, admin yun po na Super Health and Lotte ang kanimbing yun. Ang kadaghan sa kung babasehan po is portion man lang po ang claim sa ito na sa mga 200 lang po yata yan. Out of? 200 plus out of yata yan, 800 po yata or 1,000. So, 1/4. Napo. Kaya mga problema tayo, 1/4 sa building. Pwede ba yan 800? Di tayo butang sa 1/4. Actually, Dito sa 3/4 tayo butang ang structure. Pwede ba yan? Wow po. Pero kasi may requirement kita sa manggana dito sa interpleader na magpa-survey po kasi diri pa din establish Determination of ownership. specific area. Kaya po nauugma ako pag in-require po niyo na magpa-survey mo na bago mag-award kita sa donation, sa sales, sa mga ingod. Kasi at least nadidetermine talaga kung hain an area. Okay, yun po ito na practice. Ito na may technical description. Opo. Okay. So, para maayudahan tayo. Sa niyan po, okay man po si Mayor na i-defer yan to na 800. Wala naman po issue. And kung halimbawa po, makahanap man kami funding or kung na naman ato na ipa-enforce na warranty. Ang problema kasi, ito na pinto, di ko alam kung sakop ito sa warranty kasi siya Moving part. Wood. Yan, tsaka moving part eh. Oo. I mean, di aram ko diri siya sakop sa naka-rehabilitation. Pwede ba ganun mo tabagan construction? Repair. Madam Chair, ito na sa laboratory niyo, di ba?
installation of transformer, diri man yun masasabi na. Ay, di po doon kaupod. Di po Di kaupod nakaupod. ang transformer. Separate po yun. So, 800,000 din ngunta. Kaya ang sabi sa mo, canopy ko, no? Oo. Eh, si Ma'am Helen po ang nakaarang tabi. Oo, Kaya nga ni po inupod ko kay, para siya specific. Committee of the whole canopy. Canopy, sa mga bintana kayo. Ura. Good afternoon po sa Intiro. Ano po, ang Sambagyo po baga, ang trellis dito, nawara po niyan, nagsusunod po ang uran, maski bukas o sarado ang uran po. Trapal, opo. Kaya, yun po nasa harap. So canopy talaga po, ano? Opo. Ang bubong po. Ah, Vice. Tabi. bubong. Bubong. Ito po Ang sa may bubong, luwas ayun po. po nasa front po. Yun nasa Sa Super front. Health. In the Di naman siya transparent. fault san parang diri fault san contractor kay di. I mean diri yun sa workmanship kung naraot sa bagyo. Or dati siya may canopy or dati May wala na ano canopy. po siya dati, yung po baga na parang, di ko aram ang tawag soon kung fiber. Madam Chair. Honorable Azur. Okay, thank you, Madam Chair. Rapot ko lang kan attorney. Attorney, ini po sa amount na 800,000 na para sa wala kita sim program, kundi inin mapakato. Mayon po, program po Perks, di man po kami nakayo mo na. Opo. Di ko po kaya na mo ang program po Perks. Sa nini mo po ini na budget, di man po ako kaupod. Ano engineering po ang naghimo sa po? Sa Sa engineering. plan. Engineering Kaya po. diri po. Basta sinabi ko lang po ang problema sa Super Health. So, sila na po ang sa mga Okay. plan. Nag-budget po. So, Nag-budget po lahat. sa tinampo. Opo, ano po kasi, ang saro po na ako gusto ko ta ipahimo. Anagihan. Hingaya doon po ang lakawan sa pasyente pa kato kay kung maging operational siya na may okay sin Tama. outpatient na konsulta, Hmm. mababa po baga ang pasyente sa diri ko aram kung makasulod na dito ang tricycle. Pero kasi kung imo doon po niyo, pinaayos na din naman po sa engineering siya. Kaya lang pag umuran, malapok po talaga. Gari kita son planting rice. Kaya saro po yun sa mauot me na sana madanunan kami sin pundo kay wala man kami pundo. Okay. So yun po, Madam Chair Apo. and honorables. Nailuwas ko lang din man po ang mga pangangaipo sa na health center kay sa nagkanhi po ang engineer. Oo. Iba pala ng definition niya sa operational sa definition namo. Opo. So sa an update po si Dr. Vanessa yada po sa RHU niya nagkokonsulta. Kasi diri pa po dito pwede. Madam Chair. Honorable Thank you. Alerguelas. Apo, Dr. Cates, actually, it was may idea. Ako po ang nag-raise na concern. I was wary talaga. Hesitant pa ako. Kaya po, in move ko na i-separate po siya dahil po nakaupod bugin sa kaso sa nakaagi. Kaya baka magkamayan sa legal implication kung sakali na kay dirita po baga nakakaistoryan antag sa diri sinasabi man ni admin na partial owner man lang po partial pala portion man lang pala ng claim po so maging ta sidi. Opo, nasabutan ko man po. Mahulat lang po kami kung ano po ang mas mayad para sa intiro. Basta na-erase lang po namo na isabi namo kung ano po ang pangangaipo sa amo po opisina. Thank Okay. you. So, nano po, attorney? Update lang po ako sa kaso. Nag-withdraw po, nag-inhibit na po si judge. Sumahan na po bago na judge tabi. Kasi may nanotaryon daw po siya na document in favor sa sayo na party. So, mahulat po sa bago na judge. Dire po magulong ang kaso. So, maawat pa yun. Paano po, attorney, pag portion lang?
Ngayon ko lang na pag portion lang na po so nan ano. Ang stand po, unta po ang building na ipapayos. Ang land, the same, di man mahiwag. Ah, okay. Apo. Ayaw po, kaya po nag-interpleader kita sa babakalon ta po. Kaya ta po kinasuhan kasi babakalon ta po. Sa rightful owner, kasi Rightful. doon ang claimant po. Sa rightful owner. Madam May Chair. nakaredy man po ang pambayad tabi. Madam Chair. Kung mapapansin baga nato sa assessor, separated baga ang structure sa property. So, may mga cases talaga na an tax declaration mo sa building lang. Nawara ka sa ingod, kaya iban may tagsari sa ingod. So, para maklarify lang, ito na yung po-point out ni admin, na ang building, government-owned, pero ang portion or parts ang lote, maoan may unsindiri sa ato. So, pag sinusog sa tax declaration, maimod na ang buo na building, government-owned. Ang ingod, maayato na, kay pon masurvey, masusog, kung arin doon ang 1/4 parang irugo. So, ano ko lang, parang i-clarify ko lang na ito na point ni admin na pwede talaga ang structure sa ato. Okay. Madam Chair, attorney, ito na yung sabi mo na ma-survey. Para man sin magiging problema pagkabot sin oras. Ay, required po ang manggagana sa kaso na magpa-survey. For purposes of payment, kasi nagre-require po ang sanggunian sin survey bago po magbayad. So, nire-require ta po sir na magpa-survey mo na bago kita po magbayad. Kung sino man po ang winning owner dito po sa kaso. Okay. Kasi kung halimbawa man magpa-survey, wala man pala doon ang super health, ano naman ang bayadan ta? Wala man kita bayadan. Pero kung nakapasok po ang super health dito, mabayad kita sa portion na na-occupy. Ano po, tabi? Di magpabayad? Ano po, ang Extra. sunod po na suggestion ng province is, ano po, Expropriation. hindi po, expropriation po. Expropriation. Okay. So, okay. May hapot pa po? Donation na lang. Madam Chair, tabi. Okay, okay. Sige. Okay, Madam Chair. Ma-resume na tabi kita tapos Dili, approve na na. Ano, Okay, Madam second Chair. tas and third final reading na ha. Tabi. I move for the resumption of the House rules. Second, Madam Chair. House rules resumed. Ayos po ako. Attorney na nun. 5 of people. Sige. Saan kayo mas special session? Di ba man? Okay. 2 minutes recess. So, na po, kay pito lang kita.
Mag-resume na tabi kami, Motion. Um, na kita. Madam Chair, tabi. Honorable Gordola. Thank J.R. you. Gordola. Thank you po. For the Ordinance 01-2026. Thank you, Vice Tabi. For the proposed appropriation ordinance number 01-2026, motion for approval with amendment na dapat ipaliban mo ng 800,000 for the repair and rehabilitation of the Super Health Center. So, ang aprubahan lang po is an 8.1 million, Tabi. Second motion. Any objection? Hearing none, in motion of Honorable J.R. Gordola, seconded by Honorable Valeriano, proposed appropriation ordinance 01-2026 is approved with amendment. For inclusion. Madam Chair. Hindi ko nababasa. Isabay na lang po sa sa minutes ang sa motion ni Madam Chair. Kung tugot po ang body to include the resolution. Resolution inviting and encouraging traders, buyers, processors, and the general public to purchase tamban, sardinalia from the municipality of Bulan and providing support measures to stabilize prices and protect the livelihood of local fisherfolk. I move for the inclusion, Madam Chair, and I move for the approval on first and second reading. Any objection? Hearing none. In motion of Honorable House, seconded by Honorable Azur and Honorable Valeriano, a resolution inviting and encouraging traders, buyers, processors, and the general public to purchase tamban from the municipality of Bulan, providing support measures to stabilize prices and protect the livelihood of local fisher folk, is included in our agenda and is approved. Motion to adjourn? I waive my motion, Madam Chair. The third reading. Ay, nasa second reading, oh. Nasa second reading pa lang po kayo. Nasa second reading na. So, include na po for the third. Come on. Mo ng third and final. Okay. So, Madam Chair, Tabi. For the proposed appropriation ordinance number 01-2026, motion for to be included for the third reading. And also, its approval for the third and final reading. Second the motion, Madam. And any objection? Hearing none, in motion of Honorable J.R. Gordola, seconded by all SB members present. Proposed appropriation ordinance number 01-2026 is approved on third and final reading. 8.1 million. In motion of Honorable House, seconded by Honorable Valeriano, session adjourned.